Samantala, panukalang 4-day work week sa pribadong sektor. Ating tatalakayin kasama si Attorney Leonard Constantine Serrano, Assistant Secretary at tagapagsalita ng Department of Labor and Employment. Attorney Serrano, ASEC, magandang tanghali po. Magandang tanghali Joshua at magandang tanghali po sa mga nakikinig at nanonood sa inyong programa. ASEC, ano po ang kasulukuyang polisiya ng Department of Labor and Employment dito po sa panukalang 4-day work week sa private sector? At paano po yung magiging flexible arrangement nito? Opo, tama ka Joshua, no? Ang kagawaran po encourages itong sinasabi nating 4-day work week sa private sector. As a matter of fact, Joshua, as early as 2004, meron na po tayong DOLE advisory na nagre-recognize at nagbibigay ng guidelines kung paano ba ma-implementa itong tinatawag nating 4-day work week through a compressed work week arrangement. And kasunod po nito, sometime in 2009 and 2010, nagkaroon na rin po ng mga karagdagang DOLE advisories recognizing and giving guidelines sa mga flexible work arrangements. And kung maalala po nila, itong 2018, nagkaroon po tayo ng Telecommuting Act, which was supplemented by DOLE Department Order 237 issued in 2022, kung saan naman nare-recognize po natin ang pagpapatupad ng alternative work arrangements or tinatawag po nating work from home arrangements. So, ang kagawaran po, DOLE encourages ito pong mga ganitong setup. But kailangan lang po natin ipaalalahanan, ito pong arrangements ay dapat pag-usapan ng manggagawa at namumuhunan. They should be voluntarily entered into based on mutual agreements reached. Okay. Well, ASEC, ayon po sa isang ulat, pinapayagan ng batas ang iba't ibang work rotation o yung skeletal framework, I believe, basta may agreement ang employer at empleyado. Paano po masisigurado natin ang DOLE na magiging patas at voluntaryo yung ganitong kasunduan para sa mga manggagawa at hindi ito maabuso ng iba? Joshua, base po sa ating guidelines, meron din po tayong reporting requirement kung saan ang mga agreements that would be reached by the parties should be submitted to DOLE. At ating pong i-monitor po ang implementation ng mga ito at sinisigurado natin na tumatalima sila sa mga nakasaad sa labor code, particular na ang tamang papasahod sa mga manggagawa, kanilang pagtanggap ng wages and wage-related benefits. Ito pong sinasabi natin, we encourage this. It is, these setups are discussed, kaya nga dapat ma-emphasize na this is voluntary in nature. At syempre po, kapag po pinag-uusapan yan, ang mga manggagawa at mga namumuhunan, ay tinitignan nila kung ano ba ang dapat para sa kanila at kung ano ba ang dapat maprotektahan. Okay. ASEC, dito po, maliban po dun sa work from home arrangement, may nabanggit din po sa ulat na maaaring pahabain yung daily working hours lampas sa 8 oras para makompensate yung ipapasok dun, o yung mawawalang araw dun sa trabaho. Sa ganitong setup po, paano po masisiguro na hindi maapektuhan ang kalusugan at yung kapakanan ng mga empleyado? Yes, Joshua, ang tawag naman natin dito ay compressed work week, kung saan ang usual, sabihin natin, ng usual working hours are 40 hours in 5 days. Maaring gawin po ito in 4 days. So yung 40 hours mo, i-compress mo into a 4-day work week, kung saan necessarily magiging 10 hours per day. Ayan, Itong mga ganitong setup, tinitignan ho natin kung ano ba ang nature ng establishmento o nature ng industry para matiyak po na dapat ang mga nagpapatupad ng ganitong work arrangement, tinitingnan ang kapakanan, ang safety ng mga manggagawa. Kung kakayanin ba, wala bang masamang maidudulot ang ganitong extension of 2 hours in 1 day of work. Okay. So tataas po kasi yan from 8 to 10 hours. Kaya yan po ang tinitignan at binabantayan ho natin. Dapat hindi po makompromise. Doon ho tayo sa safety first ng manggagawa. Okay. ASEC, balikan natin yung work from home arrangement. Yun nga po yung isang option na Monday hanggang Thursday na regular na trabaho at hybrid setup naman tuwing Friday. Now, from your perspective po, paano po ito praktikal na may patutupad, lalo na sa mga industriya
na nangangailangan ng pisikal na presensya ng mga manggagawa? Yes, Joshua, itong flexible work arrangement ay nakikita po sa ating Telecommuting Act, yung nabanggit po natin na work from home arrangement. Again, ito pong arrangement na ito, titingnan ho kung ano ba ang nature of work, ano ba ang trabaho maaring maiuwi at maaring gawin sa bahay. Kasi tinitingnan ho natin, ang bawat sektor may kanyang distinctions, Joshua. At gaya na lang sabi mo, maaring ang isang sektor hindi talaga maiuwi ang kanilang trabaho to maintain their productivity. Such as, kunwari, mining, meron in agriculture, manufacturing, mahihirapan, hindi ho magiging produktibo kung yan ay through work from home setup. Kaya tinitingnan ho, that's why importante po ang diskusyon ng manggagawa at namumuhunan kasi po sila po ang nakakaalam kung ano ba ang maaring trabaho na maipasok sa ganitong setup. Pero ngunit, Joshua, mabanggit ko lang, in the discussions in coming up with the criteria kung ano ba ang pwedeng mapatupad through a work from home arrangement, kailangan po yung sinasabi nating fair treatment. Fair treatment, no discrimination as to who will be able to participate in the telecommuting program or arrangement. At isa pa, Joshua, dapat ang ma-recognize, wala ring bias against those who will be working from home as compared to working inside dun sa workplace ng employer. Kumbaga, dapat patas po ang mabibigay for work, the same work performed, same benefits, same wages ho. Okay. Now, dito po sa 4-day workweek, ASEC, pakipaliwanag po sa amin, paano po mababantayan o matitiyak ng DOLE na hindi mababawasan ang sahod at benepisyo ng job security ng mga manggagawa? Kasi ang dilema ng ibang mga manggagawa is baka hindi sila sumahod ng tama pagka pumasok sila doon sa 4-day workweek o doon sa hybrid setup. Well, Joshua, ito pong guidelines po natin, yung mga nabanggit ko kanina. Klaro po yan, nakalagay po dyan na in such flexible work arrangements, ito pong may tinatawag po tayo na non-diminution of benefits, hindi dapat bababa ang matatanggap ng manggagawa kumpara sa kanyang usual na tatanggap sa normal work setup. Kaya po, nabanggit ko rin naman po kanina, meron pong reporting requirements po, binibigay po sa DOLE ang mga agreements that are reached na flexible work arrangements. At tinitignan po natin ito at tinitiyak natin na dapat tumalima ang mga namumuhunan at ang kanilang mga arrangements are based on the existing rules, regulations at kung ano ang nasasabi sa labor code. Okay. ASEC, may we ask for DOLE's statement pagdating naman po dun sa pangamba ng ilang sektor na maaaring bumaba ang productivity o kaya naman sobrang mapagod ang mga empleyado dahil sa mas mahabang oras sa trabaho sa bawat araw? Yung ganitong setup, Joshua, syempre, while we encourage it, we also want to maintain the productivity of the workers, which redounds to the productivity of the establishment as a whole para tuloy-tuloy ang employment ng mga manggagawa. At gaya nga ng sinasabi natin, kaya nga importante talaga yung deliberations, discussions, consultations of the establishment and the workers para po sa kanilang mga agreements talagang mapanatili po pati po yung productivity of the company. Okay. Kaya otherwise, baka naman po hindi na pumayag ang namumuhunan sa ganitong setup and they will opt to have a regular work arrangement with the regular work hours. Nakikita po kasi natin, Joshua, dito sa mga ganitong setup, of course, there are some benefits that would be received by the workers and employers at the same time. Gaya po ng reduction in the overhead cost of the employers. At the same time, sa mga manggagawa naman, mababawasan rin ho ang cost, daily cost nila that is related to going to work, and the other expenses. And of course, though madadagdagan ng trabaho, maaari
sa mga araw na papasok sila, magkakaroon po ng isang araw that they could use on their own, they could utilize their respective homes with their families. And at the same time, while they have this time to rest, I think it will also bolster their, kumbaga ma-enhance rin ang kanilang productivity when they go back to work again the next week. Okay. Asik, panghuli na lamang po, no, ayon sa mga employer groups tulad ng Employers Confederation of the Philippines, hindi daw po dapat gawing compulsory ang ganitong sistema. Sa panig po ng DOLE, maliban po dun sa dapat malinaw na magkasundo yung manggagawa at yung employer, ano po ang rekomendasyon ninyo upang magkaroon ng balanse sa negosyo at welfare o kapakanan ng mga manggagawa? Opo, kaya nga ho tayo po sa tukuran, encourage po tayo sa mga namumuhunan to sit down and discuss these arrangements with their employees. Kasi ho, gaya po na nasabi kanina, there really might be some establishments, industries or sectors that will not be able to implement a flexible work arrangement, whether it be a compressed work week or a work from home setup sa ating telecommuting programs. Hindi naman ho natin maipipilit ang manggagawa, pati ang namumuhunan kung tingin nila hindi kakayanin ang ganitong setup. But at the end of the day, maganda po mapag-usapan po ito para po klarado po at the plant level. Okay, with that being said, mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan, partikular na sa mga manggagawa na nakatutok po sa atin ngayon, Asek. Sa ngalan po ng aming kalihim, si Secretary Benvenido E. Laguesma, nakikiisa po ang kagawaran sa mga ating mga manggagawa, sa mga kaganapan na maaring makaapekto sa ating employment. But rest assured, tayo po ay patuloy na nakikipag-ugnayan through the other government agencies, pati po sa private sector, para po mapanatili at matiyak ang kapakanan ng ating mga manggagawa. Maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon, Attorney Leonard Constantine Serrano, Assistant Secretary at tagapagsalita ng DOLE. Thank you, Asek. Salamat, Joshua.